21 years, hindi ganun kadali. Dumaan ako sa lubak ng mga pagsubok, problema, bigati, pero ito ang buhay. At hindi ko ito inayawan. Ako si Bugoy Carino, at ito ang kwento ng buhay ko. Bunso ko sa 4 sa aming magkakapatid. 3 years old pa lang ako, sumabak na ako sa larangan ng pagsasayaw. Meron pa nga, isang gabi, 7 dance contest yung sinalihan namin. At inabot kami ng umaga. Meron pa ngang time nun na magkakalaban kami magkakapatid sa isang dance contest. Nagkikita kami. Sabihin namin sa isa't isa, uy, huwag masyadong galingan ha, yung bunso dapat panalo. Ganun kami pag nagkikita kami sa dance contest. At meron pa na isang gabi, 7 dance contest yung sinalihan namin. At inabot kami ng umaga. At dito ko minahal ang pagsasayaw. Nalaman ni Mama na may audition sa Star Circle Quest. Siyempre, tinanong ako ni Mama, ako, go lang naman ako, basta sayaw yan laban ako. Tapos ayun, nag-audition kami, pumila kami na napakahabang pila. As in, sobrang haba, inabot kami ng siguro mga 5 hours. Tapos, ang nangyari pa, nung ako na yung mag-audition, as in, nasa harapan na ako, biglang sabi sa akin ng mga kagrupo ko, hello, tayo na sasayaw sa dance contest. Kailangan ka namin dito kasi malakasan yung mga sumasayaw. So, syempre, yung time na yon mga pambato pa nun, mga bata So, kailangan ako doon. Tumakbo ako. Sabi ko, sige masayaw muna ako sa mga kagrupo ko. Tapos, nung time na yon pagbalik namin sa audition ng Star Circle Quest, close na. Wala na, hindi na sila nagpapa-audition. So, anong nangyari? Pinagbigyan nila ako, o sige, pagbibigyan ka namin, Bugoy. So, sabi ni Mama, galingan ko daw. At yun, nag-audition ako. Ako yung pinalad na mag-champion, manalo, sa Star Circle Quest. At doon, nagsimula ang pagpasok ko sa industriya ng showbiz. Naalala ko pa noon, na-experience namin ni Mama yung mag-commute kami, simula Cavite, hanggang QC, Makati, kung saan-saan kami napadpad na lugar para lang makapasok sa commercial, makapag-audition. At yun na nga, dumating sa time na nakuha ko sa isang commercial. Ang pangalan niya, Selecta 3-in-1+1. 3-in-1+1, happy ka. Ganun pa yung step na yun, naalala ko pa yun. Kasama ko doon si Kuya Bong Navarro, tsaka may isang bata pa doon, si Carl Acosta. Parang kami yung backup ni Kuya Bong doon, dalawa kami sa gilid, tapos si Kuya Bong. So, syempre, kitang-kita kami ng camera. Tapos yun, kinuha na ako ng ibang commercials, nag-audition ako dito ulit. And then, siguro, pinalad ako na tuwang-tuwa sa akin yung mga nagpapa-audition kasi nakita ko sa commercial na Selecta. Siguro, cute na cute sila sa akin, yung type na yun. Kaya siguro, ako na lagi yung kinukuha. Ayun, ang daming commercials na dumating sa akin. Sa 2 years ko na nagko-commercial, almost naka-35 ako. After ko mag-commercials, pinalad naman ako makapasok sa Going Bulilit. Ang #1 gag show sa Pilipinas. Siyempre, tuwang-tuwa ako noon. Pinapanood ko lang yun. Tapos halos lahat ng kabataan gusto makapasok doon at napili ako. So, sobrang tuwang-tuwa ako noon. And then after noon, sunod-sunod na yung mga projects ko. Naalala ko noon, first teleserye ko, Tiyagong Akyat. Sidekick ako doon ni Kuya Gerald Anderson. Tapos, sunod-sunod na yung mga teleserye, puro sidekick ako noon. Tapos, first movie ko din is yung Alagwa. Kasama ko naman si Kuya Jericho Rosales, anak niya ako doon. Tapos, may maraming movie din yung dumating. And then after noon, yun na. Maraming awards na ako natanggap. National and international. Showtime. Sobrang memorable to sa akin. Naalala ko noon, nag-judge pa ako sa junior hashtag. Tapos ang nangyari, tinry nila ako pasayawin at isali sa grupong junior hashtag. Pero ang sabi nila, masyado na daw ako malaki. So sakto, papasok yung second batch ng hashtags. At yun, napag-decidean na doon na ako isali.
At dito pumasok ang hamon ng buhay mo. Yun, tinanggal ako sa hashtag. Kasi nakabuntis ako, nagkaanak ako. Pero tinanggap ko yun. Naalala ko pa nun, pumutok yung issue, nasa Nueva Ecija kami para sa show. Tapos, after nung event na yon, gabi na yun eh, after nung event, nasa hotel na kami, ang daming nag-notif sa akin. Sa Twitter, sa Facebook, sa Instagram, kahit saan. Sa Messenger, yung Messenger ko, sunod-sunod na yung chat. Di ko alam bakit. Tapos yun, tinignan ko. Yun na nga. Doon na pumutok yung issue na yung ibang tao na nagsasabing si Bugoy nakabuntis at the age of 15. Ganto, ganto, ganto. Binabasa ko yun. Siyempre, at that time, nasasaktan din ako. Pero kasi, sabi ko nga na yung artista sanay sa bash. Pero ang inaalala ko noon, si EJ, yung partner ko. Kasi siya, hindi siya sanay sa mga pambabash ng tao. Tapos yung mga sinasabi ng tao, sobrang sakit. Kaya siya yung inaalalayan ko noon. Tapos yun, nasa hotel kami, pinuntahan kami ni Mama sa kwarto. Kasi magkaiwalay kaming kwarto noon. Pinuntahan kami ni Mama. Kasi si Mama pa lang nakakaalam noon. Yung issue na yun. Yun, sabi nga ni Mama, ano daw gagawin? Paano daw mangyayari? Yung point na yun, hindi ko alam sasabihin ko. Sobrang lutang ako sa mga nangyayari. Sobrang hindi ko alam kung paano ba to. Tapos ang isa pang pagsubok na iniisip ko nun, paano ko sasabihin kay Papa? Kasi si Papa, takot ako kay Papa eh. Takot ako kay Papa kaysa kay Mama. Kasi iba magalit si Papa, tahimik lang yun, pero pag nagalit yun, grabe. So syempre, iniisip ko, pag sinabi kong nakabuntis ako, baka ipagtabuyan ako, baka hindi na ako tanggapin ni Papa. At syempre, iniisip ko, sobrang bata ko pa rin nun. Tapos yun, nilakasan ko lang yung loob ko. At yun, tinawagan ko si Papa sa video call kasi nasa ano siya noon, Saudi. Tinawagan ko siya, iyak ako ng iyak. Sabi ko pa, nakabuntis ako. Sabi ko, paano to? Sabi ni Papa, Nak, hindi ako galit. Sabi niya, mas magagalit ako sa'yo kapag iniwanan mo yung mag-ina mo. Mas magagalit ako sa'yo kapag hindi mo pinanindigan yung anak mo. Sabi niya pa sa akin, lalaki ka, panindigan mo yan. Pag iniwanan mo yan, wala kang bayag. Sabi sa akin ni Papa. At dun yung time, na-realize ko na hindi pala ako mag-isa sa hamon ng buhay na to. At ito na nga, lumabas na si Scarlett. Hindi naging madali. Nilalaro sa isip ko kung paano ko siya bubuhayin, paano ko siya pag-aaralin, paano ko didiskarte para maging maganda yung buhay niya. Dumating pa nga ako sa time na lahat ng project, lahat ng racket, sa mga lupalop ng mundo sa Pilipinas, kinuha ko para makasurvive. At ito, ang realidad ng buhay ng isang pagiging ama. Ako si Bugoy Carino, 21 anyos.